The light has come. Hope for the hopeless. Brothers and sisters, this is already our third Advent sermon. Ginagawa po natin itong sermon series na ito upang ihanda ang ating mga puso at para tulungan din po tayong magkaroon ng tamang focus or to probably redirect our hearts to a more biblical way of remembering the birth of the Messiah. Ang encouragement po natin sa bawat isa ay ang patuloy tayo na magsagawa ng reflection sa tunay po na kahulugan ng panahong ito sa ating buhay pananampalataya. Interestingly, ang ibig pong sabihin ng Advent ay arrival or coming. And Advent points toward the coming of the Savior. It is offering hope in the face of evil that beset the world. You see, Advent begins in darkness. Yun po yung makikita natin dito, pero yun na nga rin po Gaya po ng sinabi minsan ni Dietrich Bonhoeffer, and I quote, "The celebration of Advent is possible only to those who are troubled in soul and who knows themselves to be poor and imperfect, and who look forward to something greater to come." Brothers and sisters, that's precisely the historical context of our study this morning. Year 734 BC, niluso po ng Assyria ang Northern Kingdom of Israel. Sinakop po nito ang ilang mahalagang mga syudad sa Northern Kingdom. That's according to 2 Kings chapter 15 verse 29. Marami po sa kanilang mga mamamayan ay dinalang bihag sa Assyria at naging sunod-sunuran o naging aliping bayan na lamang ang Israel. At dahil po dito, ang possibility ng isang Assyrian invasion ay hindi rin po malayong mangyari sa Judah, yung Southern Kingdom. Yan yung context, you see. Now this deportation of the northern tribes produced a crisis of faith in which the people were confronted with the possibilities that God might have already abandoned them. This was the worst of times. A time of, as described in chapter 9 verse 1, a time of gloom, a time of anguish and of contempt. Ito po yung mga panahon sa kasaysayan ng Israel na panahon po ng kadiliman. Ito po yung mga panahon ng kapigatian. Ito po yung mga panahon ng kahihiyan. At sa mga panahon pong ito ng krisis sa buhay nila, maraming mga Israelites ang nagsimulang mag-alinlangan. Pinag-aalilanganan nila ang kabutihan ng ating Panginoon. Pinag-aalilanganan nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Lalo na yung kapangyarihan niya, yung abilidad niya, na iligtas sila. Bakit unti-unti nasasakop tayo ng mga kaaway? Hindi ba nasa panig natin ang Diyos? May magagawa pa ba kaya siya? And so, they wondered if they would ever again find peace and rest. Pansinin po ninyo kung paanong inilarawan ang kalagayan nila dito sa verse 2. They are walking in darkness and dwell in a land of the shadow of death. Now we know from Psalm 23:4 that it is a terrible thing to walk through
the valley of the shadow of death. Familiar tayo sa Psalm 23. But the people described in Isaiah chapter 9 are not merely passing through that dreadful place, that awful place. These people have already made the shadow of death their home. Napansin niyo ba yon? They that dwell in the land of the shadow of death. Marahil, ito rin po mismo ang lumalarawan sa iyong karanasan o sa iyong kasalukuyang dinadaanan. Marahil, pakiramdam mo rin, pakiwari mo, hindi ka na makaalis, hindi ka na makakahon, hindi ka na makakahulagpos sa dakong napakadilim sa buhay mo. Sa ibang version, deep darkness. Napakadilim. At dahil dyan, maaaring nawawalan ka na ng pag-asa. Iniisip mo na doon ka na lang mamamalagi buong buhay mo sa dako ng kapigatian, sa dako ng kahihiyan, sa dako ng kawalan. Kung yan po ang iyong kalagayan, ang dalangin ko ay gamitin ng Panginoon ang mga pagbubulay-bulay natin sa umagang ito para sa iyong kapayapaan. You see the words of the prophet Isaiah here, Isaiah 9, 1-7, are actually a confession of faith in God. According to the prophet, the coming light, the child that is to be born, the son that is to be given in verse 6, that light, that coming light will do at least 3 things for the people of God. First, He will turn shame into glory. He will turn gloominess into glory. Second, He will transform sorrow into joy. And thirdly, He will transform their constant warfare, their constant struggle. Yun ba yung kalagayan mo ngayon? Pagod ka na. Nakakapagod kung hindi mo alam kung saan ka papupunta. Nakakapagod kung hindi mo alam kung ito na ba yung lugar para sa'yo, ito na ba yung situation. Kung hindi mo matanggap kung nasaan ka. And so hindi na nakako-surprise if it's a constant struggle for you, you see. But the promise is that He will transform their constant warfare into permanent peace. Ang sarap, di ba? Kung ihinto ka sandali, what a promise. Amen? What a promise. What a deliverance. What a change, you see. Now, bago po tayo magpatuloy, makakatulong siguro kung aalamin natin, ano po ba ang kinakatawan ng darkness dito? Saan po ito nag-uugat? Nanggagaling po ito sa kabiguan ng kanyang bayan na magtiwala sa Panginoon. Kung babalikan po natin ang chapter 8, Isaiah chapter 8, makikita natin doon ang kanilang labis na kamangmangan. Makikita natin doon yung kakapusan ng kanilang unawa kung sino ba talaga itong Diyos at kung ano ba talaga ang kaya niyang gawin. Sinasabi po doon sa chapter 8, verses 19-20, na sa halip na magtumulin sila, sa halip na konsultehin nila ang Panginoon sa panahon ng confusion, sa panahon ng uncertainty sa buhay nila, natagpuan po silang umaasa sa mga mediums and magicians. Mas naniniwala po sila sa pwedeng gawin, sa kayang gawin ng mga ito. Pagkatapos po, ano sabi ng verses 21-22? Isaiah 8. And they shall pass through it. Hardly
bested and hungry. And it shall come to pass that when they shall be hungry, they shall fret themselves and curse their God and their king. Or they curse their king and their God and look upward. Now they're looking upward, is not a look of worship. It's more of a doubting look. This is more of a rebellious look. May magagawa ka pa ba? Mababago mo ba ang situation ko? Yun ang dahilan kaya sila tumitingin. Hindi sila tumitingin pa itaas. Hindi sila tumitingin sa kalangitan para sambahin ang Panginoon. Verse 22, and they shall look unto the earth, and behold, trouble and darkness, dimness of anguish, and they shall be driven to darkness. Ano po ulit sabi? They shall look unto the earth. At yan po mismo, that's precisely the root of the problem. The root cause. Oo, nasa darkness sila. Alam nila yon. Pero, hinahanap nila ang solution, hinahanap nila ang sagot sa crisis sa buhay nila from human resources or human alliances, you see. Ganito po kasi nangyari dyan Binanggit ko kanina sa simula ng ating sermon na nasasakop ng unti-unti ang Northern Kingdom of Israel. Yung borders ba? And so naghahanda ang Israel na lumaban sa Assyrian Empire. And so para mangyari yan, sa halip na sila humingi ng awa at tulong sa Diyos, ay nakipag-alyansa sila sa Syria. Magkaiba po ang Syria sa Assyria. Ang Assyria po ay yung dako ng Iraq, yung area ng Mesopotamia. Ang Syria po ay yung pinanggalingan ni Assad. Nasa northern portion of the Palestine area. Anyway. At para maging mas malakas ang Northern Kingdom with Assyria, pinepresyo nila, binubuli nila ang Judah na makipagkampihan din sa kanila. Silang tatlo lalaban sa Assyrian Empire. Ang tagubilin ng Panginoon sa Judah, you do not need to do that. I am able to protect you. Kaya ko kayong protektahan, kaya ko kayong ipagtanggol. Hindi nyo kailangan makipag-alyansa kahit kanino. So, nasa gitna ng pagpapasya ang Judah. Kakampi ba tayo sa Northern Kingdom and Syria? O, baka mas maganda na kumampi sa Assyria. The Almighty Assyria. Di ba parang wise yun? Sinasabi ng Panginoon, ako ang kailangan nyo. Huwag kayong titingin sa kaliwa, huwag kayong titingin sa kanan, huwag kayong titingin sa anumang human help to protect you, to support you, to sustain you. Huwag nyo akong kalimutan. Why? Because I am Emmanuel. I am with you. You see, brothers and sisters, it is quite clear that the prophet Isaiah speaks to the consequences of abandoning divine guidance for worldly means. Those who turn away from Him will find themselves lost and devoid of hope. These verses serve as warning about the futility of trying to secure one's safety through human means that are not rooted in faith. Hindi totally tinatanggal yung pwedeng maging tulong ng ibang tao. Pero sinasabi, kung yan man ay mangyayari, nanggagaling at nagugat dapat yan sa paniniwala, sino man sila, dapat God sent sila, ikaw Panginoon, ultimately, ang tumutulong sa amin. Ikaw ang umaalalay sa amin, hindi ang trabaho namin, hindi ang asawa namin, etc. Rejecting God's words, my dear brethren, leads to darkness. And it highlights
the contrast between the light of faith and the shadows of despair. Constantly natatakot ka, baka magbago yung pinaglalaga ka mo ng tiwala. Nakakalimutan mo na ano pa inaasahan mo. Lahat ng creatures ay subject to change. Tapos nagtataka ka, bakit may takot ka sa puso mo? Yan ang malaking problema ng bayang Israel. At ito po ay isang solemnong paanyaya rin naman sa ating mga mananampalataya na manatili po tayong nagtitiwala sa Panginoon amidst life's uncertainties. For in trusting Him, we will find the clarity of hope that the world cannot and can never, ever provide. Ang mga tao po sa panahon ni Prophet Isaiah ay nakagawa ng dalawang fundamental mistakes. They had a misplaced fear and a misplaced faith. They had a fear of what was fickle, changeable, and feeble. Totoo naman yung mga problema nila eh. Talaga namang merong economic, moral decline. Totoo din na may mga hostile enemies. Totoo yun. But sadly, they blew things out of proportion. Kumbaga, yung mga bagay na nagbibigay sa kanila ng pag-aalala, akalain mong dinala pa nila sa ilalim ng magnifying glass. Mas lumaki po tuloy ang mga pag-aalalang ito kaysa sa tunay nilang size, kaysa sa tunay nilang sukat, o kaya naman ay bigat. Hindi naman dinidin ng Panginoon na may mga problema, na may mga totoong cause of our concerns. Pero yun na yun. Huwag mo ubusin ang oras ko doon. At huwag mong gawing mas malaki yun kaysa sa Diyos. Pagkatapos, bumabaling naman sila sa iba na hindi Diyos. Sa iba, sa halip na Diyos, na ang Diyos. At doon nila nilalagak ang tiwala nila. Yung tiwala na magagawa ng mga ito ang higit sa talagang kaya nilang gawin. Misplaced faith. For example, naghahanap ka pala ng peace. Lumalayo ka sa Prince of Peace. Tapos nagtataka ka, ba't hindi ka payapa? Kamusta ang kaugnayan mo sa Prince of Peace? Confused ka. Ano ginagawa mo? Lumalayo ka sa Wonderful Counselor. Misplaced faith. Meron kasi tayong twisted idea na somehow in control tayo. No, we're not. Hindi naman tayo agad nababahala, di ba, pag may problema. After all, meron akong credit card. Kaya kong magpatingin sa mahusay na doktor. Matatag yung kampanya na pinapasukan ko. Mayaman magulang ko. Etc. Hindi naman tayo agad ninenervyos, di ba? Bakit? Iniisip natin, hindi natin kailangan ng Diyos. At yan po ang problema natin dahil walang araw at panahon sa buhay natin na hindi natin kailangan ng Diyos. Wala. Kaya tantagubilin po. At the same time, ay babala ng Panginoon kay Prophet Isaiah, huwag mong tularan ang bayan. Huwag mong sundan ang landas na pinipili nilang tahakin. Ano po saan sabi sa Isaiah 8? Beginning verse 11, For the Lord spake thus to me with a strong hand, instructed me, that I should not walk in the way of His people, saying, Say ye not a confederacy. Told them to whom these people shall say, A confederacy. Neither fear ye their fear, nor be afraid. Di ba ganun tayo? Ganun sila eh.
Matatag na tayo. Kakampi na natin ang Syria. Kaya natin labanan ng almighty Assyrian Empire. Matatag yung kakampi natin. In the same manner na hanggang ngayon nag-hope pa din tayo na merong isang leader sa bansa natin ang kaya tayong iayos. Hindi, wala. Ang kailangan ng bansa natin ay ang ating Panginoon, the King of Kings and the Lord of Lords. Na ang pagbabago ay hindi dapat lang nangyayari sa itaas, kundi sa bawat isa sa atin. Again, fear ye their fear. Neither fear ye their fear, nor be afraid. 13, sanctify the Lord of hosts himself, and let him be your fear. Amen? Let him be your fear. Let him be your dread. Mga kapatid, dapat po tayong magising sa katotohanan. Hindi natin kailanman magagawang iligtas ang ating sarili. Kailangan natin ang Diyos. Hanggat hindi ito nagiging malinaw sa atin, patuloy lamang tayong papalaot sa laot o sa lalo't lalo pang kabiguan. At lalayo tayo sa lalo pang pusikit na kadiliman. If this does not work, papalitan mo lang, kukuha ka ng iba. Kung ano man ang nire-represent mo. Pero ang ayaw na ayaw mo, tumingala at magsabi sa Panginoon, di ko na po kaya, tulungan mo ako. Ikaw na lang ang tanging kong pag-asa. Yun yung tanging hindi mo ginagawa. Yun yung tanging hindi natin handang gawin. Bakit? Again, nandun yung mindset na, sabihin lang ng boss ko na secured ang trabaho ko, okay ako. Amen? Napansin nyo ba yun? Parang mas payapa ka pa pagka sinabi ng doktor, wala kang sakit. Ay, thank you. Mabubuhay ako at masasaksihan ko ang paghihiwalay ng taon. Bakit? Sabi ng doktor. Nakukuha nyo ba yun? Mga kapatid? Sa totoo lang. Totohanang salitaan. Di ba ganun tayo? Hindi talaga sa Diyos nang gagaling. Ang joy, comfort, sense of being secured natin. Hindi ba sapat ang kanyang salita? Hindi ba sapat na malaman mo kung sino siya? Ang problema po ng bayan ng Diyos sa lumang tipan ay di nalalayo sa problema po natin ngayon. Kapag hindi maganda, hindi kaaya-aya ang kanilang pinagdadaanan, madaling nawawala ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Madali silang napapraning. Kumbaga, sa kabilang banda, kapag ka naman maayos ang lahat, kapag nagtatagumpay sa buhay, ang nawawala naman sa atin, yung kababaang loob. Hindi ba napapansin? Biglang-bigla, kayayabang natin. Nung may sakit, Lord. Nung walang pera, para pag-awa mo na. Nung nagkapera, nung malusog na, nagja-jogging kasi ko. Bumili nga ako ng treadmill. Yun ang dahilan. Hindi ako kumakain ng taba. Yun ang dahilan, kaya ako malusog. Yumabang. Pagka maayos ang lahat, pag nagtatagumpay sa buhay, nagiging hambog. Nagiging hambog hanggang sa punto na nabubulag na tayo sa tunay nating total, absolute dependency upon Him, upon our God. Ang paalala, huwag natin tularan ng ganitong diwa. Again, verse 13 of chapter 8, the Lord, I'm reading from the ESV, the Lord Almighty is the one you are to regard as holy. Ano yung sabihin ng holy? A cut above the rest. Regard Him as what? Above all. Exalted above all. Ulit. The Lord Almighty is the one you are to regard exalted above all. He is the one you are to fear. He is the one you are to dread.
He is the one you are to trust. 700 years before the birth of the Messiah, this prophecy was written. Going back to chapter 9, verse 1, but there will be no gloom for her who was in anguish. In the former time, he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time, he has made glorious the way of the sea, the land beyond the Jordan, Galilee of the nations. Now, we've already seen in chapter 8, verse 22, that judgment was pronounced upon Israel for their failure to trust in God. Pero pagkatapos ng lubhang nakapanlulumong hatol ng Diyos, nagbigay ang Panginoon ng pag-asa. Doon po sa verse 22 again, they will look to the earth, but behold, distress and darkness, the gloom of anguish, and they will trust into thick darkness. Ganyan nag-i-end. Ganyan nagsara ang chapter 8 of Isaiah. Pero salamat sa Diyos, pagbukas ng chapter 9, but. Amen? Hindi ba kayo natutuwa doon sa but na yun? Which reminds me again of Ephesians 2. We were dead in trespasses and sins, but since He is rich in mercy, He quickened us. Amen? O, salamat sa Panginoon. Ano yung context ng darkness? Dapat ka mapahamak, dapat kang hatulan, wala kang ginawang matino, ang tigas ng ulo mo. But, salamat Panginoon. But there will be no gloom for her who has in anguish. Salamat Panginoon. In the former time, He brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time, He has made glorious, glorious, the way of the sea. Alam po ninyo, ang Zebulun at ang Naphtali ay nasa northernmost part of Israel. Kanina, kung nakikinig kayo, sila yung mga dinalang biyag, sila yung unang nasakop ng Assyria. Aping-ape, itong mga bayang ito sa border. Pero bakit din po sila tinawag na Galilee of Nations? Kasi, as I've said, nasa border sila eh. Malapit sila sa ibang mga bansa. Tila nagpapahiwatig po ang ating Panginoon dito na pagka po dumating ang Messiah, hindi lang siya po paparito para sa mga Israelites. Paparito siya, dadalawin niya maging ang mga Gentile. You see. Para po kay Prophet Isaiah, ano po kaya ang ibig sabihin ng the people that walk in darkness have seen a great light? Well, kung itutuloy niyo yung basa, mapapansin niyo kung saan ikinonect ito ni Prophet Isaiah. Pagdating sa verse 6, uulitin ko the people that walk in darkness have seen a great light. Verse 6, for or because. Ito ang dahilan, bakit makakakita ng liwanag? Bakit may pag-asa? Bakit may liwanag? Amen? For unto us a child is born. Because. Kaya may liwanag, kaya may pag-asa. Because unto us a child is born. Unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Ano kaya mga kapatid ang nasa isip ni Isaiah? Mas malawak kaysa iniisip natin, di po ba? Mas malawak, mas malinaw ang picture kay Prophet Isaiah. Sabi niya, may liwanag, madilim ngayon, pero may pag-asa, may liwanag. Bakit? May isisilang. Pero kasama, think about this, kasama sa nakikinikinita na niya as a prophet of God, kung ano ang kailangang daanan ng Messiah. Ano ang dadaanan? Again, to remind all of us, Isaiah 53, surely He hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted.
He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace. Yun ang dahilan kaya namatay ang ating Panginoon. Yun ang dahilan kaya siya binugbog, sinaktan, everything, the whole 9 yards. Lahat ng yan, dinaanan niya so that you may experience peace. That the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Ang totoong restoration, ang totoong healing of the soul, of the spirit, ay pwede lang ibigay ng ating Panginoon. Balik ka sa Diyos. Magtumulin tayo sa Diyos. Now, papaano naman ito naintindihan ni Matthew in the New Testament? Tingnan ninyo. Dito po sa Matthew 4:12. Now when he heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee, and leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum by the sea, in the territory of Zebulun and Naphtali. Now, please notice, verse 14, so that iniwan niya lahat, nag-concentrate siya sa kanyang patutunguhan doon sa mga ngaral. Bakit? So that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. Verse 15, the land of Zebulun, the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people dwelling in darkness have seen a great light, and for those dwelling in the region and shadow of death, on them a light has dawned. Verse 17, from that time, Jesus began to preach. Here's the message. Repent. Repent. Ano ibig sabihin nun? Return to God. Ang layo mo na. Hanap ka ng hanap, hindi mo makita. Dahil sa Kanya mo lang yon matatagpuan. The message is clear and simple. Repent. For thus saith the Lord, the Holy One of Israel, Isaiah 30:15, in returning and rest shall ye be saved. In quietness and in confidence shall be your strength. Balik ka sa Panginoon. Alam niyo, lamentable, meron pang remaining words doon sa verse, and ye would not. Saklap. Binibigay sa iyo ang daan ng pag-asa, daan ng kapayapaan, binibigay sa iyo ng Panginoon ang daan kung saan matatagpuan mo ang kahulugan ng iyong pag-iral, but ye would not. Bakit kailangan mong manatiling empty? Bakit kailangan nating manatiling restless? Bakit kinakailangan manatiling meaningless ang iyong buhay? Bakit kinakailangan sandali ka lang aaliwin ng mga masasayang mga ganap sa mga panahong ito at pagkatapos ay babagsak na naman at malulungkot na naman? Bakit? Bakit kailangan kang palit-ulit na biguin ang mga inaasahan mo when you could return to Him? Return to Him now. Amen.